Hello po, good evening. Praise God. Hello po. Hello po sa inyo lahat. Yung mga napapadaan po sa ating live, kumusta po kayo? Kumusta na po kayo? Ayan. It's been parang mahaba, nakakapagod yung araw na to, pero sobrang quick. Napansin nyo ba? Parang sobrang bilis ng araw. Sobrang bilis ng oras. Pansin nyo rin ba yun, guys? It's like parang naka-fast forward tayo. No? Parang naka-fast forward tayo. Sobrang bilis ng araw. Imagine, second week na. Second week na ng June. It's Monday. At napakadaming nangyari, no? So, dun sa disaster, sa earthquake, kaninang umaga, grabe. And I was, kumbaga parang, na-remind ulit ako how, grabe kung gaano kabilis at malapit na talaga si Lord. Malapit na talaga si Jesus. And tonight, let us check our heart kung ready na ba tayo talaga. Sobrang bilis ng araw, pero nakakapagod siya. For me, mabilis siya, pero nakakapagod. Parang ang bigat lagi ng mga nangyayari. And this past few days, no, mag-enter pa lang tayo ng June. Pero second week na ngayon. Second week na. Imagine that. Sobrang quick, sobrang bilis. Na para pa tayong naka times 2 na fast forward sa isang movie. Yan ba? Magugulat tayo sa mga susunod na mga araw ay talagang end of 2026 na. Hello, Engineer Outcast. Kumusta po? Hello po, Kuya Bradsy. Good evening po. Watashi, hello po. Yeah. Thank you din sa buhay mo. Ayan. Medyo pagod tayo today. But sabi ko nga kanina habang nagpapahinga ako, para mawawalan ako ng boses ulit kasi sa sobrang pagod. Last Saturday, kung maalala nyo, hindi ako nakapag-live kasi nakauwi kami alas 12 na ng gabi. Madaling araw na halos. And sabi ko, medyo hindi ganun ka-okay yung araw na yun. Parang kinabukasan Sunday, so we have to prepare naman for church. Halos hindi kami nakagising ng maaga. Sobrang pagod. And then may tinapos pa kaming t-shirt for church din. And then, sunod-sunod na yun, buong araw. And then now, Monday. Maaga rin kami kanina kasi meron din kaming ginawa sa church. Pero as volunteer yun. As a freelancer yung asawa ko pala dun sa media team na yun. So kanina nakasama rin ako dun. At sobrang ganda ng mga pinag-usapan nila about Independence Day, pagiging independent ng Philippines sa politics, mga ganyan. Pero yun nga, sobrang nakakapagod. And then morning, nabalitaan natin nagkaroon ng earthquake somewhere in Jensan. And naalala ko nung time na nasa work pa ako before, kapag ganyang disaster, 24/7 agad yung duty namin. Ano agad yun? Red alert agad sa amin yun. Sa mga ganyang disaster, earthquake disasters, that kind of disaster. Kasi we can never tell, no, kung kailan siya talaga mag-arise or kailan siya mangyayari. No? Yung exact time and date. So, may mga aftershocks and all. Ang daming nasirang mga buildings during flag ceremony, mga bata. Imagine that. And
God reminded me again, malapit na talaga. At kung hindi pa tayo napapaisip ng ganon, maybe this is also the time to check our heart and spiritual life. Baka mamaya hindi tayo ready. Amen ba? Check your personal relationship with the Lord. Are you really with the Lord? Or busy ka pa rin sa mundo na ito? Imagine that in just a snap, yung mga building na tinayo ng sobrang tagal, na malalim ang pundasyon, in just a snap, ilang minuto lang yun, pero bumagsak lahat yun. Nothing is permanent in this world. Amen? In just a snap, pwede tayong mawala. Hindi natin alam kung anong mangyayari bukas. But one thing is for sure, the salvation is available pa para sa ating lahat. Sa mga oras na ito, kung nakikinig ka, this is a call, no? Sa ating lahat. To check your personal relationship with the Lord. Do I really know Him personally? Or kilala ko lang siya because people tell me, Jesus. Pero personally, naranasan mo na ba siya? Personally, nagsuko ka na ba ng buhay sa Kanya? If not, guys, this is the time. And I know, not everyone will believe. Sinabi na naman yun sa salita ng Diyos. But to those who have conviction pa sa kanilang mga puso at hindi pa nagre-refuse to accept Christ, to know Him, this is the time. This is the call. The salvation is still free. It's still a gift. Pero darating yung araw, hindi na to magiging free. Buhay ang kapalit, no? During Antichrist, during the tribulations, we don't know. Pero I pray, no, sa lahat na nangyayari na ito, isa lang yung pinaka tumatak sa akin sa araw na ito, na nothing is permanent, in just a glimpse, in just 1 second, in just minutes, no? Pwedeng mawala ang lahat. Pwedeng gumuho ang lahat. Pwedeng mawala ang buhay. So, we don't know. Nasaan na ba tayo? Nasaan ka na ba? Amen? Ikaw lang yung makakasagot niyan. And it's a wake-up call sa ating lahat. And we are not here to please everyone, no? I'm just saying the truth. If the truth is not comfortable or offending sa'yo, that's the truth. Amen? We are just here to proclaim the gospel, the truth. And if you don't believe it, still fine. If ever do na parang iniisip mo na hindi naman yun yung tama at meron kang sariling tamang perspective or iba yung tama sa tingin mo, no? Or truth na sa isip mo. But I just want you to know, you heard it. Napakinggan mo yun. And that's in the Bible. That's in the gospel. No? Napakinggan mo yon, and it's up to you. We just did our part. No? Jesus is really coming back. Malapit na. The thing is, baka hindi ka pa prepared. So yeah, that's it, no? Para magsimula tayo. Na-remind lang talaga ako kanina umaga kasi sobrang pagod ko nitong araw na to. And I was thinking kung mag-note na ba ako na wala po tayong live and all, but there's a snap sa akin ng Holy Spirit na, bakit? Ngayon ka pa hindi magla-live. So yeah, let's show up. Kahit na pagod tayo, kahit na hindi tayo okay, we have personal struggles in life. I also have struggles in life, finances and all. Pero we still show up para sa Lord. No? And to those people who still don't believe in the Lord, to those people who really want to know Him, this is for the Lord. Amen. Kaya ako nandito. Kaya ako may lakas pa rin hanggang sa mga oras na to. Gusto ko nang matulog eh. Hindi ko naman na, di ba, parang, I don't have anything kasi pwede ko naman kayong iwanan at any time. Pwede naman, hindi na lang ako magpakita sa inyo at any time because online lang naman to. And kayo rin, pwede rin naman ninyong i-block na lang ako anytime and all. But you are here. You're still showing up. You're still hearing the word of God and choose to believe in God. God has a purpose. And I want to congratulate you for showing up, for being here tonight. And yeah, let's rest in the presence of the Lord. Let's rest in His words.
And yung mga instruction ng Panginoon, no, sana ito'y pumasok sa isipan natin, sa puso natin, at ito ay matranslate natin sa action natin. Amen ba? And yeah, start knowing Christ and have a deep faith sa ating Panginoon. Ikaw yung makakatulong din sa sarili mo. Kasi if you're not willing, no one can ever have the power to, parang, di ba? Kahit anong sabihin namin, if you are not willing to be changed, even si Lord, no? Hindi ka niya pipilitin to change. It's really up to you. The message has already been proclaimed so many times. Napakarami ng beses na napakinggan to. Pero it's still up to you. Diba? It's still up to you. So, si Lord na po ang bahala sa buhay ng bawat isa. I'm just here to just proclaim the word. Pero si Lord na yung kikilos sa buhay natin. Amen ba? Hayaan natin ang Diyos ang pumasok sa ating mga puso at magbago na ating mga buhay. So, let's start. It's already 10:51. Siguro medyo i-ano lang natin, bilisan lang natin yung ating mga devotion. I know there's a lot of devotion out there. Sobrang dami-daming sabay-sabay. At siguro yung iba dyan, nalilito na, sino bang uunahin ko, sino bang papakinggan ko. Just go back to the scripture. Read your Bible. Kahit hindi nyo ako pakinggan, read your Bible. Open your Bible. That's it. Amen ba? So I'm just here to those people na willing na makinig. This is not by force, no? Hindi naman ito pilitan. You can live the life. You can just go to your room, open the Bible. Mas better yun. Have a relationship with the Lord. Personally, kahit wala na kami dito, kahit wala na yung TikTok live na to. Amen ba? Ang pananampalataya natin ay hindi nakadepende sa mga tao, sa mga nakikita natin. Lahat po yan ay mawawala. But the very word of the Lord will stand forever. Lahat yan magaganap. Amen ba? That's why I'm not encouraging you to follow me. Follow Christ, not me. Amen po? Kasi kung ako lang may mga shortcomings din ako, napapagod din ako, and I have a lot of frustrations in myself. Just like you, napapagod din tayo. Tao tayo. But hindi natin kakalimutan na bumalik palagi sa Panginoon. No, there's a difference eh. Napagod ka, lumayo ka sa Lord. At yung napagod ka at nagpahinga ka sa Panginoon. It's a big difference. Kaya po sa gabi na ito, alam ko mga pagod tayo, may mga pinagdaanan tayo, frustrated tayo sa government, sa lahat. Sa mga disasters and all. Especially to those people na malapit dun sa epicenter of the earthquake. Napakaraming mga injured, napakaraming mga naapektuhan. And we are praying, no, for disaster operations na makarating or maging maayos yung flow nila sa pagbibigay ng tulong. Oh? Social welfare ng bawat tao, yung kailangan doon sa mga oras na yun. Hindi lang pagkain, kundi psychologically, it's traumatic, no? So yeah, during this time, we have to pray for them. At yeah, sinasabi ko sa inyo to kasi naranasan ko yung disaster so many times. Kami yung una na lagi nagre-report nun. Kami yung unang nakakatanggap ng report nun. At kung gaano ka-toxic kapag ganito red alert kami. Hindi kami umuwi ng bahay. Kasi yung bilang na manggagaling sa amin, yun din yung bilang na ilalabas na pera, yun din yung bilang na ipapamigay. So, walang time to like mag-rest kami during nung nasa work pa ako. And even now, sila nandun pa rin sila sa office na yun. So, saludo ako sa mga tao na yun. This is not about political or so ever. The government itself have their own system inside. Kahit wala yung mga politicians na yun. The department itself, mayroon pong gumagalaw sa loob, behind the scene, those people na hindi nakikita and all. Those people who are really public servant. And we have to pray for those people. Amen ba? Hindi lang kayo basta batikos, tingnan din natin yung side na yun. Amen ba? So, yeah, I'm coming from that point, no, na nanggaling din sa part na yun. Hindi kami nakikita, idol. But it's still fine. We still do our job. Right. So, kayo din po, no, kung nasaan man kayo naroon or malapit kayo dyan sa Mindanao, sa Jensan, I'm praying for you na magpakatatag and at the same time, no,
tumulong tayo, kung may kakayanan po tayong tumulong. Hindi man ganun kalaki, but in a simple prayer, in a simple pag-comfort sa kanila, it's been like sobrang traumatic, especially sa mga bata. No? Kaya may mga social, psychological intervention kami noon dati, no? Sa mga terms na yun, ginagamit yun sa social works. So yun yung mga ginagawa during mga earthquakes. And sa earthquake, ang pinakamahirap dyan, hindi sila pwede magstay sa loob ng bahay. Hindi pwede magstay sa covered court. Nakastay sila outside, sa open fields. Not like pagka mga typhoons and all, per household, matitrace mo agad sila kasi nasa loob sila ng bahay. But this time, ang hirap itrace ng mga pamilya kung halimbawa naabutan sila ng nasa trabaho and all. So, yung per household nun magkakalayo and hindi sila parang nasa isang bahay lang. So, medyo mahirap siya i-count and all. So, we are also praying for those people na nag-monitor ng bilang ng mga affected families, individuals during that time. Yes, hello po. Hello, Mr. Salud, Kuya Doms, kumusta po? Okay, let's start. It's already 10:56. Mag-start na tayo mag-pray. And sa inyo po na nandito nakapasok na, let's just stay and listen first sa salita ng Diyos. Maybe this is also the time to listen first before we talk. Listen first and know Christ deeply. Mas malalim na paraan. Hanapin natin siya personal. Huwag na kayong tumingin sa akin. Just hear the word and all. No? Ang conviction ng Banal na Espiritu nawa ay maranasan po ng bawat isa. At ito po yung kumilos at magbago sa ating mga buhay. Amen po? Listen first. Listen the word. Listen, no? Sa salita ng Panginoon na atin pong ipapahayag mamaya. So, nasa John chapter 3 na po tayo. Ito po yung continuation ng last week po natin. No? So, yan. Before we start, let us pray. Panginoong Diyos, makapangyarihan sa lahat, hindi man namin nauunawaan ng buo ang mga nangyayari sa mundo na ito, kung ano po yung mga mararanasan pa namin, oh God. We cannot really imagine it right now. But Lord, we will place our heart, life, Panginoon, sa iyong mga kamay, pagkatiwala namin ito sa iyo. At alam namin, oh God, na ikaw yung may hawak ng buhay namin, ikaw yung may hawak ng bukas po namin. Sa iyo kami magpapahinga sa gabi po na ito. Reach those people who are really tired. Reach those people, Panginoon, na hanggang sa ngayon ay naguguluhan. Hindi nila alam kung sino ka at sino yung Diyos na mga Diyos at Harin mga hari. Lord, convict everyone, oh God. Ipadala mo ang mga tamang tao, Panginoon, sa platform na ito in the mighty name of Jesus. Those people who are willing and have an open heart na makatanggap ng iyong mga salita. Holy Spirit, convict every one of us. Teach us. At ikaw po ang manguna sa aming lahat, Panginoon. Kung may nakikita ka pang hindrances, Lord, sa aming mga buhay, we rebuke it in the mighty name of Jesus. In the mighty name of Jesus. No noise from the enemy, no lies from the enemy. We cancel it. We rebuke it in the mighty name of Jesus. What we allow is the power of God. Your mighty presence, Lord. Your peace. Your love, Panginoon. Your joy sa aming pong kalagitnaan. The Spirit of Truth. Ito lamang po ang maghari sa gabi po na ito. In the mighty name of Jesus, marami pong taong makakalaya, O God. Sa anumang mga chains ng kaaway, in the mighty name of Jesus. Lord, help us. Help us, Lord, na makalakad patungo sa iyo. Makita namin yung katotohanan, O God. Marinig ng bawat isa ng malinaw ang iyong mga salita. Remind every heart, O God, kung ano yung pinaka-importante sa lahat. Tulungan mo kaming makinig, Panginoon. We cancel every hindrances, distractions of the enemies in the mighty name of Jesus. Open every ears. Open our spiritual ears. Open our spiritual eyes and see you, Panginoon. Makita ka namin sa aming pong kalagitnaan. In the mighty name of Jesus, all our senses, oh God, ay amin pong makita ka, maramdaman namin, oh God, ang presensya mo. In the mighty name of Jesus, Holy Spirit, speak to us tonight.
at ikaw pong maging sentro ng aming pong mga buhay ng gabi po na ito. Bless those people, O God, na ngayon lamang nakadaan, O God, nakapakinig sa live po na ito, ano man ang pinagdaraanan po ng bawat isa. Ikaw pong kumatag po sa amin, ikaw pong mag-convict sa aming mga puso, ano man po yung desisyon na nais mong ipagawa sa amin, Lord God. Tonight, ikaw pong patuloy na kumilos, mangusap, O God. Change our hearts, Lord God. At sa iyo po namin ipinagkakatiwala ang lahat, ang buong gabi po na ito, ang buhay po namin, O Lord. And whatever happens, Lord, we will still stand in your words. Ikaw ang Diyos ng mga Diyos, ang Hari ng mga Hari. Nawa, Panginoon, ang bawat isa sa amin ay makatanggap ng iyong mga salita. We trust you, Lord. We love you. Ito po ang aming panalangin na may pananampalataya at pasasalamat sa pangalan ng aming Panginoong Jesus. Lahat po ay magsabi ng Amen and Amen. Praise the Lord. Ayan, good evening po sa ating lahat. Sa mga first-timer po natin, you are welcome. You can rest here. Hindi ko alam yung pinagdadaanan nyo, no? But I know and I believe God's timing is perfect. Maybe this is the time for you to hear the Word of God. Sa John chapter 3 po tayo. Buksan po natin yung mga Bible po natin kung may mga Bible po tayo. Juan chapter 3. Juan 3. Yan. Yan, please bear with my voice kasi nahihirapan ako magsalita. Sabi ko nga sa inyo, pagod ako nito mga nakaraang mga araw. Parang there's no time to pause, there's no time to parang But yeah, the joy of the Lord is our strength. Ito po yung ginagawa natin sa ating Panginoon, hindi man po sa mga tao, hindi lang sa mga tao. But most especially for the Lord. May manood wala, it's for the Lord. And I know God will move every heart. Si Lord na bahala. Amen ba? Magpaturo lamang po tayo, maging bukas lamang po tayo. Huwag nating pangunahan ng Panginoon, makinig po tayo sa salita ng Diyos. Amen? Upang tayo po ay mabago. Minsan yung mga madalas tayo, pinapangunahan natin ng Lord, parang feeling natin, alam na namin yan. Alam ko yan. Pero hindi nakikita sa ating actions, hindi nakikita sa ating buhay, yung tama, yung kalooban ng Panginoon. Sometimes pinapangunahan natin siya to the point na nagiging mayabang na tayo, nagiging prideful na tayo. But tonight, allow the Lord to move first. Allow the Lord, siya muna, yung kumilos sa ating buhay. Hindi tayo lagi nagdedesisyon. Baka kaya tayo nagkakamali palagi. We don't consult the Lord. Every time na tayo may gagawing actions, may plano tayo. Hindi kasama ang Lord. Kapag nagpe-fail na yung plano, doon natin siya isasama sa sisi. And that's so sad. Nakakalungkot po yun. But tonight, let us open our hearts and ears, our mind. Kasi the Lord is just waiting for us, Hinihintay ka lang ng Panginoon na makinig at sumunod sa salita niya. Hindi pa huli ang lahat. But again, your tomorrow is not promised. Hindi mo sigurado ang bukas. So maybe tonight, hindi natin alam. Yung nakakaalam ba after 3 days, after a week, after 5 years, nandito pa siya sa mundo na to? No one knows. Si Lord lang po ang may hawak ng buhay natin. And tonight, let's give it all for the Lord. Yung time na to, bago tayo matulog, bago tayo umintindi pa ng mga bagay-bagay, let's focus on the Word. Amen ba? Let's focus on the Word. Wag kayong tumingin sa akin, kundi po sa salita lang po ng Panginoon. So tonight, marami po din akong mga questions sa inyo, to evaluate kung nasaan ba tayo. Baka mamaya hindi nyo pa ito natatanong sa buhay nyo, or maybe tonight, ito na yung mga tanong nyo rin sa isipan nyo. So sa John chapter 3, makikilala natin yung isang tao dito. And may tanong tayo sa gabi na ito. Are you just religious or truly born again? Yung born again na word, sinasabi nila religion yon. No, it's really in the word of God actually. Nasa word of God yun, nasa salita ng Diyos. Yung born again, hindi yan invento na religious or what. And again, if you don't really know the meaning of being born again, maybe hindi mo pa naranasan yun.
And sometimes, dun sa mga tao na hindi nakakaalam nung ibig sabihin na, born again, born again. Ibig sabihin, hindi pa nila naranasan yun because they don't know. Ano ba ibig sabihin nun? Akala nila religion and all. So tonight, are you just religious? Marelihiyoso ka lang ba? Nagsisimba? Or truly born again? Maybe tonight, this is also the question of everyone. Paano ko malalaman na Kristiyano talaga to? Or na born again na ba talaga ako? Kasi there are people na thinking nila, nag-church ako, okay na yun. Nagsisimba naman ako, okay na yun. But tonight, let's see what's the Word of God is saying tonight sa ating lahat. Amen ba? Sige po, kung ready na kayo, let's type. I am ready, Lord. I am ready, Lord. I want to hear your words. I want to hear your words. So, sa mga bukas ang puso at isipan, ito ay para sa inyo. Amen? Ito ay para sa inyo. So, take it as a personal message from the Lord. If you are still in doubt, natatakot kayo, baka maiwan kayo. Hindi nyo sigurado kung ligtas ba talaga ako. Maybe you have the thoughts in your head. But tonight, let's see. No? Ano ba yung sinasabi ng Panginoon sa salita niya mismo? So, have you ever wondered, no, na Christian naman ako, nagsisimba naman ako, pero bakit parang may kulang? Paano ba talaga magkaroon ng tunay na relasyon sa ating Panginoon? Baka may mga katanungan kayo na ganyan sa gabi po na ito. Bakit parang may kulang? Nagsisimba naman ako, nakikinig naman ako ng Word of God. Bakit parang may kulang pa rin? Paano nga ba tayo magkakaroon ng tunay na relationship and encounter with the Lord? Many people alam kung sino or kung ano ang Diyos. Mayroon tayong alam patungkol sa Diyos. Many people know about God. Alam natin may Diyos. They go to church, pupunta tayo ng simbahan. O kaya naman yung iba, lumaki na sa simbahan. Lumaki na sa Christian family. But, dito po, babasahin po natin sa John chapter 3. Dito po, pinaliwanag ng ating Panginoon kung ano ba talaga ang kaligtasan. No? Ang kaligtasan po ay hindi patungkol sa relihiyon, hindi patungkol sa family background or sa mga good works. We need a new heart and a new life from God. Amen po? So, ito pong John, Book of John, ang nagsulat po nito ay si John the Apostle. Okay po? Para mapakita po natin kung sino ba talaga si Jesus as God and our Lord and Savior. So, yung konting context lang, no, sa mga hindi nakakalam. Sa mga first-timer natin dito, you can rest here. Hindi ko kayo kilala, no? But, yeah. Let's hear the Word of God. Let's hear it. Sa chapter po na ito, buksan natin yung Bible natin at puntahan natin yung John chapter 3. Sa chapter po na ito, no? It happens early in Jesus' ministry. Religious leaders were curious about Him. Yung mga leaders po noon, yung mga taga-Sanhedrin, na mga nasa simbahan, ay curious patungkol kung sino ba talaga itong Jesus na ito, na gumawa ng mga milagro at nagtuturo. And that time, Jewish people believed that being descendants of Abraham, sa pagiging anak, no, or kasama sa descendant ni Abraham, at sa pag-follow ng mga religious laws, mga rituals, no, ay akala nila magiging tama na sila sa harapan ng Panginoon or maliligtas na sila. But Jesus introduces something different, no, na hindi nila alam, na akala nila ay tama na yung kanilang nalalaman patungkol po dun sa salvation na meron po sila. Ang sabi po ng Panginoon, no, makikita natin yan sa John chapter 3, that we must be born again. Born again. Kung literally mapapakinggan mo to, parang matatawa ka eh. Bakit ipapanganak ulit ako? Tingnan po natin yan, no? Kasi ganyan din ang iniisip ng isang leader. Bihasa sa scripture, bihasa sa salita ng Diyos. Pero ganyan din po yung nasa isip niya. Nung narinig niya na that you must be born again. Matatawa ka talaga. Pero ni-rebuke at kinorek siya ng Panginoong Jesus. Okay? And to those people who still don't know about it,
Buksan ang Bible, John chapter 3. Amen? So, sa unang puntos po, religion is not enough. You must be born again. Makikita natin yan po sa John chapter 3 verses 1 to 8. So, konting background lang po, no, sa nangyari po dyan sa John chapter 3, 1 to 8. Meron pong isang Pharisee, no? Ang pangalan po niya ay Nicodemus. Alam ko na ririnig-rinig nyo na pong pangalan na yan. At kung hindi pa first time, you can open the Bible again. Balik lang tayo sa salita ng Diyos. Amen? He is a Pharisee. At itong Nicodemus na ito, bihasa po siya sa law ni Moses, sa salita ng Diyos, sa scripture. Okay? At kinikita niya palagi si Jesus during night. Ganito, gabi. Gabi po sila nagkikita o nakikipagkita siya kay Jesus during the night. Si Nicodemus po ay isang Pharisee, ibig sabihin, he was highly educated. Hindi lang siya basta isang tagapagturo, hindi kagaya ko, no? Siya po ay may katungkulan. Okay po? High educated in the scriptures and very religious. Very religious. Okay? At bakit nga ba siya tuwing gabi? No? Bakit kaya siya tuwing gabi nakikipagkita? Sa tingin niyo po, bakit kaya siya tuwing gabi nakikipagkita kay Jesus? Possible reason dyan, no? He may have been afraid of what others would think. Kasi marami pong tao ang nagja-judge kay Jesus that time. Siguro takot siya na makita na kasama itong si Jesus at ma-judge din siya. Ano po? Possible reason din, no? He wanted a private conversation. Gusto niya mas intimate. Dalawa lang sila ni Jesus. Or maybe, no? It may symbolize spiritual darkness. He was still seeking truth. Nandito pa rin siya sa part na inaalam pa lang niya ang katotohanan. Baka nandun pa rin tayo sa punto ng buhay natin na yun. No? Just like Nicodemus, ang dami niya ring tanong sa ating Panginoon during the night. Pero, napaka-patient ng Panginoon sa kanya. Imagine, di ba? Minimit niya ito tuwing gabi. Sabi ni Nicodemus sa John chapter 3 verse 2, Rabbi, we know that you are a teacher who has come from God. Imagine, narinig po natin, we know that you are a teacher who has come from God. Ina-acknowledge niya na si Jesus ay galing sa Diyos. But Jesus immediately said, very truly I tell you, no one can see the kingdom of God unless they are born again. Yun po yung kasunod na verse. John chapter 3 verse 3. Tingnan po natin yung sa Bible. Open your Bible. No? Sabi po ni Nicodemus, paano mangyayari yun? Paano ipapanganak ulit physically, no? Hindi po yun ang thinking ni Jesus. He is not talking about physical birth. Si Jesus po, hindi niya tinitingnan, o hindi yun yung ibig sabihin niya, pero yun yung na-pick up ni Nicodemus. Pag narinig niyo po yung salitang born again, minsan nga, ginagawang joke pa yan eh. Diba? Born, nagiging burn. Burn again. But this is not a joke, ha? Hindi po joke itong sinabi ni Jesus that no one can see the kingdom, ang kaharian ng Panginoon, unless they are born again. Hindi ka lang relihiyoso, hindi ka dapat doon nakatingin na dapat nagsisimba ako, dapat puro ganon, no? Ang sabi po dito, unless you are born again. At ang unang beses ko rin narinig yung anong born again. Literally, ipapanganak ko ulit, that's impossible. Physically, iluluwal ulit ako, that's impossible. In my perspective before, nung hindi pa ako nakalala sa Panginoon, di ko nauunawa ng salita ng Diyos, I'm also like that. No? Kagaya ni Nicodemus, paano mangyayari yun? Paanong ipapanganak ulit? No? But Jesus was not talking about physical birth. Hindi niya ibig sabihin na ipapanganak ulit physically. What does born again mean? Ano bang ibig sabihin nito? No? Ang ibig sabihin po ng born again, hindi siya religion, okay? Alisin natin sa mindset na yun, no? Ito ay hindi po tamang kahulugan ng born again.
Okay? It means a new spiritual life. A changed heart. Ang puso, no? Na bago. Repentance from sin. Tumalikod na sa kasalanan. At nagtitiwala na po sa ating Panginoon bilang tagapagligtas, bilang Diyos. Pinagkakatiwalaan natin siya. We are trusting Jesus as Lord and Savior. Amen? That's mean born again. May bago. Spiritual life, binago. Amen? Yung dating tayo, wala na. And we are a new creation with new spirit, with new heart, change heart. Amen po. Baka may hindi pa rin malinaw. But yeah, you can read the Bible. That is the meaning of born again. Hindi siya religion. Actually, it's an experience, having a new spiritual life, a changed heart, an encounter with the Lord Jesus, repentance from sins, and trusting Jesus as my Lord and my Savior. That's born again experience. At ang sabi ng Panginoon, unless you are born again, you cannot see, the kingdom of God. No one can see the kingdom of God unless they are born again. John 3:3. Hindi po ibig sabihin, perfect ka na agad kapag tayo po ay na-born again. But God starts changing you from the inside. Wala pong perfect agad, Nung naging Kristiyano po ako, I still struggle. Walang perfect. Amen? Nasa process po tayo ng pagkilala at pagbabago pa rin sa puso natin. Sanctification. Sinasanctify po tayo ng Diyos habang papalapit po ang pagdating niya. Amen? Hindi po ibig sabihin perfect ka na agad kapag nakaranas po tayo ng mga pagkakaroon po ng born again experience. God starts changing you from the inside. Sa puso natin, spiritually, sa buhay natin, sanctification day by day. Amen po? Parang cellphone, nasira ang system sa loob po. Kahit nalinisin mo yung labas, i-alcohol mo yan. May problema pa rin sa loob. We don't just need improvement. We need transformation. Transformation. Ilagay nga po natin sa comment section, I need transformation. I need transformation, Lord. Amen? Pagbabago ng buhay. Be born again. Ang tanong po sa gabi na ito, sa ating lahat. Religyoso lang ba ako? Am I only religious? Or have I truly surrendered my life to Jesus? Nagsisimba lang ba ako? Nagpe-pray lang ba ako? Nakikinig lang ba ako ng devotion? Pero hindi ko talaga sinusuko pa yung buhay ko ngayon? Ang tanong po dyan, sinuko na ba natin yung buhay natin sa Panginoon? Sa mga oras na ito? Answer it in the comment section. Declare your faith in the Lord. I surrendered my life to Jesus, my Lord and my Savior. Amen po. Again, napakabuti ng Panginoon that He gave us chances every day, every hour, every minute na makilala siya. Pero ano pong ginagawa natin? Nire-reject natin, pinagpapaliban natin. Ay, alam ko na yan, nabasa ko nga yan eh. Yes, nabasa mo, but do you really surrendered your life? May action ba tayong ginawa? May pagbabago ba sa ating buhay? That's the question. Amen po. Pangalawa po, makikita natin sa John chapter 3 verse 5 to 8, salvation is God's work. Again, salvation is God's work, not human effort. Salvation is God's work, not human effort. At dito po in-explain ng Panginoon, that spiritual rebirth becomes from the Spirit of God. At kinumpara po niya, sa hangin. Sabi po niya sa John chapter 3 verse 8, the wind blows wherever it pleases. Meaning, ibig sabihin po,
You cannot force salvation through pagiging mabait, through good works, through church attendance. Every Sunday, nasa church ako. Maaga, hindi pa bukas ang church, nandun na ako. You cannot force salvation through church attendance. Galing ako sa Krisyanong pamilya, nagsisimba. You cannot force salvation through family background. Hindi porket Krisyano ang pamilya mo ay siguradong ligtas ka. Siguradong nakilala mo ang Panginoong Jesus. It's a different thing. Amen? Knowing about God and experiencing the Lord. It's a completely different thing. At yan yung madalas nating hindi nauunawaan. Yan yung madalas na overlook po natin. Na okay na yun, nagsisimba na ako. I look at the religious. No? Naka-my day pa tayo. I go to church. Pero ang tanong, nabago ba tayo? Sinuko ba talaga natin yung buhay natin? At hindi porket nasa ministeryo po tayo ng Panginoon, na po, ay meron na tayong kaligtasan. You cannot force salvation through ministry work. Magdo-donate na lang ako, tutulong ako sa mga mahihirap, ganyan. No. You cannot force salvation through your good works. Okay po? No human effort. Salvation is God's work. Only God can transform a heart. Naniniwala po ako dyan. Hindi po yung mga tao ang nag-transform ng puso ko, kundi ang Panginoong Jesus. Just like you before, I have a lot of question. Ano ba to? Ba't ba nangyayari sa akin to? Totoo bang by Diyos? Kung by Diyos, bakit ko nararanasan yung mga hirap na to? I have a lot of question sa Panginoon. But God changed and transformed my heart. Amen? Minsan, we try so hard na i-fix yung sarili natin. Ayusin yung buhay ko, ayusin na maging perfect. No, hindi natin kayang ayusin, no? Sarili lang natin ang buhay natin. We cannot really fix ourselves. At hindi mo naman kailangang ayusin muna ang buhay mo para lumapit ka sa Diyos. Hindi natin kaya. Amen? Simple pong ang invitation sa ating lahat ng Panginoon. Come to me first. Seek me first. Amen? Yan po ang gusto ng Lord. Unahin mo naman ako. 24 hours. 1 minuto lang yung kaya na ibigay sa Lord. Go, why not? Sa 24 hours na yun, ilan bang beses tayong nagpasalamat sa Panginoon? Ilang beses ba tayong nagpahinga sa presensya ng Lord? Ilang beses tayo nagbasa ng salita ng Diyos? Ilang beses natin nirepresent ang Panginoon sa 24 hours na to, sa isang buong linggo, sa 7 days, na binigay sa atin ng Panginoon, 24 hour per day. Nasaan si Lord doon? Nasaan si Lord doon? Sabi ng Lord, come to me first. Come to me first. God changes us while we walk with Him. Hindi mo kailangan maging perfect muna, maging maayos muna bago ka lumapit sa Lord. Come as you are, be honest. Broken ka, nasasaktan ka, come as you are. Come to the Lord Jesus Christ. Amen po. Open your Bible, start praying, start talking to the Lord. You don't have to think right words or perfect word. Iiyak mo sa Lord. Amen? And if you feel stuck in sin, lagi na lang ako nagkakamali. Lagi na lang ako bumabalik sa kasalanan. Or confused ka sa identity mo. Always remember that God is able to change desires sa heart natin. He can even convict our hearts and i-renew tayo little by little. No rush. Amen? Sabi po ng Panginoon sa Ezekiel 36 verse 26, I will give you a new heart and put you new spirit. Ang Lord na po yung bahala doon. Just take a step palapit sa Panginoon. Talikuran ang kasalanan. God can change your desire. Amen po? Even ako before, pwede nga hindi na lang ako mag-share ng word of God But change my desire. Nagawin yung kalooban niya. Hindi madali sa umpisa. I cannot assure you na walang problema. Zero problem pag nakakilala ka sa Lord. No, that's not true.
Pero this time, hindi ka lumalabang mag-isa, kasama mo ang Panginoon. Hindi mo kailangang mag-isang lumaban sa buhay na to. You can face every day of your lives kasama ang Diyos. Amen? Hindi mo na kailangang maglakas-lakasan all the time dahil pag nanghina ka, ang Lord ang malakas. Ang Lord ang magsusustain sa'yo, ang Lord ang mag-strengthen sa'yo. You don't have to fight it alone. You don't have to be alone. Hindi tayo dinesign ng Lord na ganyan. Amen ba? Mahal ka niya. Ayoko niyang mag-isa. Don't isolate yourself. Sa lahat na nag-isolate sa buhay nila dito, no, ayaw nila ng kausap, gusto nila sa kwarto lang sila, naka-cellphone lang sila. Baka ngayon nanonood ka, mag-isa ka sa kwarto mo at ina-isolate mo yung buhay mo. Hindi yan design ng Lord. Hindi kalooban ng Panginoon na mabuhay kang malungkot. God has a purpose in your life. At kung nakikita mo lang yung napakagandang plano ng Panginoon, lalabas ka sa kwarto mo, hindi mo hahayaang masayang yung 24 hours na mag-isa ka. You don't have to fight it all alone. May purpose ang buhay mo. Sarap mabuhay na kasama ang Panginoon. Amen ba? Okay, number 3 po tayo. Makikita po natin sa John chapter 3 verse 9 to 17. Jesus came because God loves you. This is my favorite in the heart of the Bible. John 3:16. Amen ba? Let's see. This is where one of the most famous verses in the Bible appears. Ito yung pinaka-favorite ko sa lahat. John 3:16. For God so loved the world that He gave His only begotten Son, that whoever believes in Him shall not perish but have eternal life, everlasting life. Amen po? Napakabuti ng Panginoon. Ano pang ibig sabihin nitong John 3:16 na to? Lagi ko na lang yung nakikita. No? Baka may mga nagtatanong dyan, ano pang ibig sabihin talaga nito? So, God didn't save us because we deserve it. Hindi natin deserve dahil una sa lahat, napakarami nating pagkakamali, napakarami nating mga failures, napakarami nating kasalanan. We don't deserve to be saved in the first place. Amen? And we were not good enough para isave din ng Panginoon. And we cannot fix ourselves. We cannot fix ourselves. Amen? But He saved us because He loves us. He saved us because He loves you. Mahal ka ng Panginoon. Jesus came to rescue sinners, not to condemn sinners. Most of the time, yan yung nagiging nature natin, nature of sin, na kapag nakakita tayo ng parang nagpipreach ng gospel, ay siguro ano to, pa-preach lang yan, pero pag wala ng mga tao, ganito ginagawa niyan. Who are we to judge in the first place? Who are we to judge? Alam mo ba kung paano nananalangin yung tao na yan? Alam mo ba kung paano siya umiiyak sa Panginoon? No one knows except the Lord. Si Lord lang nakakaalam nun. At hindi na natin trabaho na i-judge sila, no? Hindi na natin trabaho na i-judge ang ibang tao. Hindi ko trabaho yun. Amen? And Jesus came to rescue sinners. He rescued me. He rescued me. Ako na makasalanan. Na hindi deserving. Nirescue ako ng Panginoon. At ikaw din. Amen? Dumating siya dito para sa'yo. Mahal ka niya. At ito yung pinaka-importanting katotohanan. No? Sa John 3:17. For God did not send His Son into the world to condemn the world, but to save the world through Him. So Jesus came not to shame you. Hindi ka ipapahiya ng Panginoon sa dami ng kasalanan natin, sa dami ng nakaraan natin, past mga darkest moment ng buhay natin. Hindi yun gagamitin ng Lord para ipahiya ka, but to save you from those pain, from those darkness. Amen? Hindi kagaya ng taong Diyos. Na kapag nakita ka niya, yung identity mo na nakadikit sa nakaraan mo, yun yung nakikita palagi. Chismosa yan. Manloloko yan. Homewrecker yan. Ganito yan, mayabang yan. But Jesus came not to shame you, but to save you from those sins, from those darkness. Amen? And God convicts us of sin.
ano sa atin ng Panginoon na mali ito eh. Alam natin ang mali eh. At tama. Amen? May conviction na kasalanan to, mali ito. Yan yung ibibigay din sa atin ng Lord. But conviction leads to, repentance and restoration. Kaya magkaroon po tayo ng magpasalamat pa rin po tayo sa Panginoon kapag nako-convict pa rin tayo kapag may nagagawa tayong hindi maganda. Ibig sabihin, God is working within you. At pinapaalalahanan ka ng Panginoon, repent and God will restore you. Amen? Hindi para ipahiya tayo, no? Kundi para tayo po ay tumalikod doon at ma-restore niya tayo. Amen? So, ngayon po, may tanong po ulit tayo, no? Let's answer it personally kung hindi natin kaya i-comment. Do you really believe that God loves you personally? Naniniwala ka bang mahal ka talaga ng Lord? I really do believe 100% that God loves me so much. Kasi kung hindi ko alam kung nasan ako, pariwara yung buhay ko. Baka wala akong ngayon sa harapan nyo. Do you really believe that God loves you? Type your answer in the comment section. Amen? At kung naniniwala po tayong mahal ng Panginoon, ipakita po natin yung pagmamahal na natanggap na yan. Ipakita po natin yung pagmamahal na natanggap natin mula sa Panginoon. Amen po? To those people who are unlovable, napakahirap po nun. Amen? Pero yan po yung gusto ng Panginoon eh. Amen? Hindi revenge, kundi pagmamahal po ang atin pong ipakita sa mga taong nakasakit sa atin in the past. Those people who betrayed us, show the love of the Lord. Kasi kung sa atin lang, wala tayong kayang ibigay na pagmamahal. Pero dahil tayo ay nakatanggap ng pagmamahal mula sa Panginoon, we can love them. We can freely give, no? Sa kanila. We can forgive them because of the love of the Lord. Hindi na tayo, kundi ang Panginoon na yung kikilos sa buhay natin. Amen po? Next po tayo sa John chapter 3 verses 18 to 21. Light versus darkness, what are you running toward? Jesus said some people avoid the light because they don't want their sins exposed. Marami pong tao, no, takot malaman ang mga ginawang kalokohan. Yan, may mga viral po dyan na influencers, no? Pero we cannot really judge them, actually. But the truth, no? Magpe-prevail po yan, no matter what happened. Ang katotohanan pa rin ang mananaig, no? At yung kasalanan, ma-expose pa rin po yan sa light, no? And sino yung light na tinatawag po dito? Jesus Himself, ang Panginoon po, ang liwanag, ang ilaw. Amen? Jesus Christ exposes hidden sin sa ating buhay. Makikita at makikita natin yan, yung mga wrong motives in our hearts. It will be exposed. Kahit ako po, may expose po ako kung ang motibo ko dito ay para popularity lang or whatsoever. You will know. At kayo din po, kung may yabang ba sa ating mga buhay, kung may mga hidden wounds pa tayo, may mga pains pa tayo, Jesus Christ will expose it. Because He is the light. But He doesn't expose us to destroy us. No, hindi para i-destroy tayo, kaya yun pinapakita. He exposes us to heal us. Yan, sa mga psychology dito. You cannot address or you cannot resolve a problem without you knowing the problem itself. Paano mo malalaman? Paano mo masusolusyonan? No? Unless you acknowledge the problem. Amen? Unless makita mo yung kasalanan, hindi ka maghihilom doon, hindi ka magbabago doon. Kasi hindi ka naman aware, ay, makasalanan pala ako. Without you knowing it, walang pagbabago. Without you admitting it, hindi ka matutulungan ng Panginoon. Hindi ka matutulungan ng ibang tao. Hindi, wala akong sakit. Yan ang pinakamahirap pagalingin. Yung mga taong hindi ina-acknowledge na kailangan nila ng kagalingan, na kailangan nila ng kaligtasan. Those are the people who refuse to acknowledge their weaknesses, their sins. At yun ang pinakamahirap iligtas sa lahat. Imagine, nalulunod siya pero hindi siya naniniwala kailangan niya ng
salbabida at pagliligtas. Yan ang pinakamahirap iligtas sa lahat. Sabihin sa'yo ng doctor, you have cancer. Hindi, wala akong cancer. Ang healthy-healthy ko. Yan ang pinakamahirap gamutin sa lahat. Amen ba? Those people who denied the problem. So, paano masusolusyonan without you acknowledging the problem? Amen? Napakasimple lang pong example niyan. And it's really a common sense. Kaya po, ine-expose ang lahat po ng ating weaknesses, ang ating pong mga motibo, ang ating mga katangian, attitudes. Not to destroy us, no? But to help you. To be changed. Para po tayo mas maging better every day. So this is a correction for everyone, sa akin, sa aking buhay. No? God will expose it. Itong puso na to na meron ako, nagsasalita ako sa inyong harapan. God will expose it. At kayo rin po. Individually, meron po tayong mga kahinaan. Meron po tayong mga nagagawa, hidden sins. At para po tayo matulungan, no? Jesus Christ will expose it to heal us. To heal us, to help us. Para mabago po tayo. Amen po? Ang tanong lang po dyan, no? Kapag po kinoconvict ka na ng Panginoon, ay, kasalanan to. Kasalanan ko to. Ang tanong po dyan, lumalapit ka ba sa Kanya o lumalayo? Nagpapabago ka ba sa Kanya o nagre-refuse ka, in denial ka? Ano pong ginagawa po natin kapag nakita nating nagkakamali pala tayo? Kapag tayo ay may kasalanan, lumalapit po ba tayo sa Panginoon para magpabago o we will just go, di, okay lang, patunayan kung makasalanan talaga ako. Ganito na talaga ako. Ganun ba yung attitude natin? Ay, hindi na ako magbabago, wala nang pag-asa to. Sana po hindi tayo ganun, no? For us to grow, for us to know, and gusto nating masolusyonan, no? Yung problema na yun. Acknowledge it. Admit it. Sorry Lord, nagkamali talaga ako. And a growing Christian is not someone perfect. Nagkakamali pa rin po ako. A growing Christian is someone who keeps returning to Jesus. Tayo po, pag nagkakamali, hindi na tayo lumalangoy doon sa kasalanan. Tumatayo po tayo at nagpapalinis sa Lord. Bumabalik po tayo sa Panginoong Jesus. Amen? Kapag nadapa ka, balik ka sa Lord, bangon ka ulit. Amen ba? Huwag tayong maglangoy sa kasalanan. Kung dati tayo ay nabubuhay sa kasalanan, but nung na-encounter natin ang Panginoon, na-born again tayo, na-experience natin ang pagmamahal niya, nagbago tayo, binago tayo ng Lord. Ngayon po nagkakamali tayo, pero hindi na po tayo nabubuhay sa kasalanan. Amen po ba? We don't have any desire na magkasala pa. Amen? Nasasaktan na tayo kapag tayo ay nagkakamali. Amen? A growing Christian is someone who keeps returning to Jesus. Sana ikaw yun. Sana tayo yun. Amen? Let's move forward. John chapter 3 verses 22 to 36. Jesus must increase, we must decrease. We must decrease. So dito po natin, no, na-meet ulit natin sa verses na ito si John the Baptist. And people were comparing him to Jesus. So, nagkakaroon kumbaga ng pagkaka-divide. Instead of being jealous, ito pong si John the Baptist, ito pong sinabi niya, instead na siya ay magselos, ay, bakit doon lang sila? No, hindi po siya nagselos. Itong sinabi ni John the Baptist. Sabi niya sa John, chapter 3, verse 30, he must become greater, I must become less. Napakaganda. Being a humble servant of the Lord. Grabe po. Ito yung tinutularan po natin. Hindi po porket, ay, mas maraming nanonood sa kanila. Siraan ko nga to. Hindi po ganun. Amen po. At ang pinoproclaim din naman, no, ni John the Baptist, ni Jesus itself, is the gospel itself.
At sabi ni John the Baptist, he must become greater. Sinabi niya po, no, na ang Panginoong Jesus ang mas maging great, hindi siya. John 3:30. As a Jewish wedding culture, no, the friend of the bridegroom helped prepare the wedding but was not the center of attention. And John compared himself to that friend. Okay? Kumbaga siya yung nagpe-prepare. Siya yung tumutulong dito sa bridegroom, which is our Lord Jesus Christ. Prepare ni John yung lahat, no? Prepare, nagbaptize. So, ibig sabihin po, hindi po tayo, bida-bida. Hindi po bida-bida si John the Baptist. Ang binida po niya ay ang Panginoong Jesus. He must become greater. He must become greater. No? Sometimes, we make life about our image. Gusto natin ng popularity. Gusto natin tayo yung may posisyon. Gusto natin ng validation sa lahat ng tao. Gusto natin ng success. But, yung pagiging Kristyano po, no? Hindi pa tungkol doon. Hindi laging ikaw yung spotlight. Hindi ikaw yung laging highlight. Actually, dapat hindi nga eh. Dapat si Jesus. Being a Christian, being a true believer of Christ, a follower, a disciple of Christ. It's not about your title. Kung ano na yung followers mo, kung sino nang naniniwala at nagsasubscribe sa'yo. No? Hindi po ito patungkol doon sa kung ano na yung meron ka. No? Kundi po, tayo po, kagaya po ni John the Baptist, more of Jesus dapat yung nakikita. Hindi ako, hindi tayo. Amen po? Less of me, more of Jesus. Less of me, more of Jesus. Lagi ko po yung sinasabi sa inyo na nandito ako, it's just temporary. Pero pag wala na po ang devotion every night, it's you and the Lord. Dapat. Open your Bible. Talk to God. Walang live, merong live, may nagsishare ng Word of God. Balik tayo sa Scripture, balik tayo sa Panginoong Jesus. Kasi siya dapat yung inuuna natin. Kasi siya dapat yung kilala natin. Kilala niyo ako, tapos di niyo kilala si Jesus. Nakakaliit yun sa akin, Dapat kilala natin si Jesus. Kahit hindi niyo na ako kilala, walang problema dyan. Kahit hindi niyo ako i-follow, just follow Christ. Amen? And, tanongin natin, sa buhay natin, sino ba yung nakikita sa buhay natin sa mga oras na to? Si Jesus ba? O yung dating tayo pa rin? Yung dating tayo na magagalitin, mabilis mainis, hindi nagpapatawad, nagmamayabang, nagmamataas, baka yun pa rin yung nakikita sa atin. O baka ang Panginoong Jesus na. Nagpapatawad, nagmamahal, umiintindi, nagbabahagi ng salita ng Diyos. Sino na yung nakikita sa buhay natin? Tayo pa rin ba? O ang Panginoong Jesus na? Again, less of me, more of Jesus. Less of me, more of Jesus. Amen? Nawa po ay sa pagdating ng Panginoon ay matagpuan niya tayong tapat na nagmamahal sa Kanya. Amen? Na siya yung naitataas sa ating buhay. Sobrang dami pong chance na binigay ng Lord. Ilang taon ka na sa mga oras na to? 20? 30? 35? Ilang days yun? Ilang oras yun? Ilang minuto yun? There's a lot of chances na binigay sa atin ng Panginoon. Ano yung ginawa natin sa mga chances na yun, sa mga oras na yun? Unahin yung ating sarili? Yan ang theme ng mundo eh. Unahin mo yung sarili mo. Love yourself. Yan ang theme ng mundo. But the Lord says, Matthew 6:33, seek me first. Lahat yung pangangailangan mo, dadagdag ko sa'yo yan. The Lord, God's love is enough. Amen? Hindi natin kailangan ng validations ng mga tao because the love of the Lord is enough. We have assurance sa ating pong Panginoon. May pangako po tayo na pinangahawakan sa Diyos. At kung hindi mo pa alam ang pangako na yon, open your Bible. Amen?
Open your Bible. Meron na pong app sa cellphone. Lahat po ay halos may cellphone na. Lahat po ay halos may cellphone na. Type nyo, Bible. May lalabas pong Bible. Napakarami na pong chance. Napakarami ng resources na pwede nyo pong makilala ng mas malalim ang Panginoon. But the thing is, ano yung ginagawa natin sa mga chances na yan? Do we still refuse na tulungan tayo ng Lord? Hindi ko kailangan ng tulong. Masaya naman ako. Wala akong sakit. May trabaho ko. Kumpleto pamilya ko. Hindi mo malalaman, no? Na kailangan mo ng tulong unless you admit it. That you need God. You need God. Hindi ka gagaling kung ikaw mismo ayaw mong magpagamot, ayaw mong magpahilom. Nasa sa atin po yan. And God gave you all the chances. No? Ilang taon ka nag-i-exist sa mundo na ito. At sa mga taon, araw na yon, ilang beses yung inuna natin ng Lord. Kapag Sunday, hindi, may lakad po ako. Ayaw ko muna mag-church, ayaw ko muna. Magpe-pray. Iba na lang. Ba't ako ayoko mag-pray? Magpapa-pray na lang ako sa iba. So, sa mga chances na yun, ilang beses doon yung nag-yes tayo sa Lord. Ilang beses doon yung pinakita nating mahal natin siya. Ilang beses, no? Ako, kung papapiliin ako, no, sana medyo maaga ako nakakilala sa Lord. It's been a decade. Pero for me, napaka-short lang nun eh. Sana napaglingkuran ko siya dati pa. Sana hindi ko siya ni-reject noon. Sana, but the time of the Lord is perfect. Hindi pa huli ang lahat. Hindi niya ginawang huli ang lahat sa buhay ko. Na-encounter ko ang Panginoon, binago niya ako, and nandito na po tayo sa punto ng buhay natin. That even we are tired, even we are not okay, we were still serve the Lord. We were still spread the gospel. Kahit hindi tayo komportable, kahit nahirapan tayo, kahit hindi po ako in my best version, I'm still in a process. Actually, we are in a breaking season. And to be honest, hindi madali. Amen ba? May mga pinagdadaanan din po kayo. Hindi ko sinasabi na mas grabe yung pinagdadaanan ko. I'm just saying, we have differences. No? Pero nawa po, kahit na magkakaiba po tayo, isa lang po yung sinasamba natin. Isa lang po yung gusto nating laging makasama. Yun po ang Panginoong Jesus. Amen po? Magkakaiba man tayo. But that Jesus, the only way, the truth, and the life, siya lang po yung daan. Papunta po sa kaligtasan. And hindi mo sigurado ang bukas. And maybe tonight, ito na yung oras para tanggapin mo ang Panginoon, papasukin mo siya sa buhay mo, at magpabago ng buhay. Naguguluhan ka na, hindi mo na alam kung anong gagawin mo sa mga anak mo, sa problema na meron ka, nag-anxiety ka about sa bukas, paano yung pamilya ko, anong gagawin ko. You have a lot of anxieties, depression na nararanasan. Why not surrender it to the Lord? Why not try Jesus? Na-try mo na lahat ng ways mo? Try the Lord. Try Jesus. Surrender it all to the Lord. Kung wala ka ng any options, minsan ganun tayo eh. Last option sa Lord. Masakit siya. Sino dito gusto last option palagi? Pag wala ng iba, sige, siya na lang, oo. Parang lugi pa. No. So, sino dito yung gustong laging sa huli, hindi inuuna? Nasakit po, no? Na kapag kailangan lang, dun ka maaalala. Masakit po yun. And nawa po, sa pagkakataon na to, yes, sige, last option. Nothing is too hard for the Lord. Kaya niyang baguhin ang buhay mo. Kaya kanyang iahon sa pagkakasadlak na yan. Amen po? Hindi pa huli ang lahat. And ngayon, sa oras na ito, kung dati scroll up ka, lagi mo nilalagpasan yung mga ganitong klase ng live,
And tonight, nandito ka. Always know that you are prayed for. Pinanalangin ka po namin. And God has a purpose. He is doing something great in your life. May gagawin siya sa buhay mo. Amen? Mahal na mahal ka ng Panginoon. Akala lang natin walang nangyayari. Amen po. But God is working behind the scene. Amen? Huwag po tayong dumepende sa mundo na ito. Just like the earthquakes, it may appear anytime. Lahat ng buildings, guguho, magkakaroon ng mga disasters, natural disasters, even mga politicals, nakaka-apekto sa ating ekonomiya. We don't know. Diba? At hindi rin natin alam kung hanggang saan yung buhay natin. And maybe tonight this is the sign, no? Pagsuko ko ng buhay sa Panginoon, lumapit ka sa Kanya. Admit na tayo ay nagkamali. That's the first thing eh. Para matulungan ka, kailangan ko talaga ng tulong, Lord. At kapag nalulunod ang isang tao, ano pong una niyang gusto, no? Maiahon. Maiahon. Sino dito hindi marunong lumangoy? Pinaka nakakatakot dyan yung malunod ka eh. No? At walang mag-save sa'yo. Yan ang pinaka nakakatakot. Pero, Jesus came to this world to save you. At kung na-acknowledge mo yon tonight, you can pray and talk to the Lord. Lord, I need you. Forgive my sins. Patawarin mo ako sa lahat ng kasalanan ko. Naniniwala ako na ikaw yung Diyos na namatay sa krus ng Kalbaryo upang ako iligtas. Maraming salamat sa pagpapatawad at sa buhay na walang hanggan. Acknowledge Him. Amen po. Alam nyo, sa sobrang simple ng kaligtasan, hindi nyo ba nare-realize kung bakit yun lang yung requirement, yun lang yung gusto ng Lord? Maniwala at manampalataya tayo kasi ayaw ka na niyang mahirapan pa. Ganun na kasimple yung kaligtasan to the point na maniniwala ka na lang. You don't have to do anything just to be saved. Tayo pag nagtrabaho, di ba? Kapag yung mga wages natin sa trabaho, para po tayo makasahod, kailangan natin magtrabaho, gumising na maaga. Amen ba? Pinagtatrabahuhan. Pero hindi po ganun ang kaligtasan na ibinibigay ng Panginoon sa'yo. You don't have to do anything. Hindi mo kailangan magpapako sa krus, hindi mo kailangan gumawa ng kung ano-ano para maligtas. You are saved by grace through faith in Christ Jesus alone. Amen po? At kung iniisip po pa rin, magpapakabait muna ako para maligtas, that's wrong. Amen? God can save you as you are. Sa tingin mo ba, hindi kayang iligtas ang Lord? No. Handa siyang masaktan para sa'yo. Mahal na mahal ka niya. At kung wala pa nagsasabi sa'yo niyan, mahal ka niya. Again, mahal na mahal ka ng Panginoon. Talk to the Lord. Lapit lang tayo. Hindi mo kailangang dalhin ang lahat ng bigat na yan ng mag-isa. God is here. Mahal na mahal ka ng Panginoon. Kung wala nagsasabi sa'yo mahal ka, kamahal-mahal ka. Amen ba? Mga tao, iiwanan tayo niyan. And even tayo, iiwanan natin ang mundo. Iiwanan natin ang mahal natin sa buhay. And that's the reality. Darating tayo sa punto ng buhay natin na yun. Okay? Dadating tayo sa punto ng buhay na yun. That's the reality. Iiwanan tayo at tayo rin mangiiwan. Iiwanan natin ang mundo na ito. But one thing is for sure, ang salita ng Diyos will remain stand, no? It will stand still hanggang sa dulo, forever. Ang salita ng Diyos na ikaw, no?
ay may kaligtasan. Kung tayo maniniwala at mananampalataya sa Panginoong Jesus, we will have eternal life, buhay na walang hanggan. There's no more tears. Sa piling ng Diyos, wala nang iyak, wala nang hirap. He will wipe our tears. And He will say it to us, well done, my good and faithful servant. Amen? So nawa po, no, sa gabi po na ito, let's be clear about born again. Hindi po yun joke. No? At sa hindi pa na, sa mga dati ay iba yung pagkakaunawa sa born again. Nawa po ay naunawaan natin yan sa John chapter 3. Okay? At sa mga ngayon lang kakapasok, no? You can read the Bible, open the Bible, John chapter 3. Amen? So, i-recap lang natin yung natutunan natin sa buong chapter na ito. Church attendance is not equal to salvation. Hindi po. Ang anumang religious activities sa makakapagligtas sa atin, you must be spiritually born again. Amen? You must be spiritually born again. Again, that's not religion. It's an experience, a new spiritual life, a changed heart. Tumalikod sa kasalanan. It's an experience, being born again, bagong buhay na mula sa Panginoong Jesus. And again, church attendance, kahit magsimba ka pa araw-araw, it's not equal to salvation. Hindi ka maliligtas dahil nagsisimba ka. Amen? Yan po ang pinakakatotohanan. At madalas, no? Kahit ako dati, yan din paniniwala ko eh. Pag tinanong ako, paano ako mapupunta sa langit? Magpapakabait ako, magsisimba ako. Yan din ang paniniwala ko dati. No? But the truth is in the Bible. I saw it, I read it in the Bible. And all those years, napaniwala ako na yun pala ang kaligtasan. Pero hindi pala. John 3:3, very I tell you, no one can see the kingdom of God unless they are born again. Ang Panginoong Jesus lamang po ang daan sa katotohanan. Amen? Buhay. Siya lamang po ang daan. He is the only way. Church attendance cannot guarantee you na mapupunta ka na agad sa heaven. That's a lie. Amen? That's a lie. You must be spiritually born again. Pangalawa po, God changes people from the insides, mula sa puso. Transformation takes time. Maging patient lang din tayo sa sarili natin. Amen? But it begins with surrender. Every time na tayo ay magkakamali, surrender it all to the Lord. Surrender everything. Amen? God changes people from the inside. Kailangan honest tayo. Lord, patawad, nagkamali ulit ako. At hindi ka itataboy ng Lord kapag tayo ay bumalik sa Kanya. Hindi Kanya itataboy. Amen? Pangatlo po, God genuinely loves sinners. He genuinely loved me. Love you. Mahal ka ng Panginoon. Jesus came to save, not to condemn. Hindi para ipahiya tayo, kundi para iligtas tayo sa ating kasalanan. Amen po? Pang-apat, conviction is not rejection. Hindi porket pinapakita sa atin ang mga kasalanan natin, actually, that's a good sign na meron pa tayong conviction, may konsensya pa tayo, na ina-expose ng Panginoon, ay, mali nga yung ginagawa ko. It's not rejection. It's part of healing. Okay po? God exposes darkness so He can heal us. Upang tayo po ay maghilom, upang tayo po ay magamot, upang tayo maligtas. Amen? Last, the goal of Christianity is more of Jesus, less of self. Less of self. Hindi po tayo, hindi po ako yung makikita, kundi po ang Panginoong Jesus. Ang atin pong Diyos, ang atin pong ipapakita sa buhay po na ito. Not my name, not my achievement, but only Jesus Christ. Amen? Sa buhay po natin. At matitest yan sa pinaka-hardest time ng buhay natin. Kapag tayo ay dumadaan sa pagsubok, paano ba tayo magre-response? Babalik na lang ba tayo? Lalayo na lang ba tayo ulit sa Lord pag nagkaranas tayo ng unanswered prayer? There are people,
na nananalangin sila at gusto nila immediately ibigay ng Panginoon. You know what? God is exposing your heart. Hindi ka patient. You are impatient. No? God is exposing your heart. At kapag dumating sa punto ng buhay mo na mayroon nakasakit sa'yo at ayaw mo magpatawad, God is exposing how hard your heart. Okay po? So, the goal is, no? More of Jesus. Si Lord yung makita. Kapag dumating ulit tayo sa punto na may nakasakit sa atin, sino yung ipapakita natin? Yung sarili natin? Hindi ko patatawarin yan. Ginawa niya to. Napakasakit ang ginawa niya. Pero dito po, as a Christian, as a believer of Christ, no? Ipakita natin yung Diyos na nagpapatawad sa ating buhay. Sa pinakamahirap na sitwasyon na yon. Amen? Napakahirap magpatawad. Pero because of Jesus, who is living in us, hindi na tayo. Magagawa po natin yun. Amen? Less of us, more of Jesus. Let's make Jesus viral. Si Lord lang yung makita. Amen? And this chapter reminds us that Christianity is not just about becoming a better person. It is about becoming a new person in Christ. Bagong tao, bagong nilalang na. Amen? And maybe today, no? Nararamdaman pa rin natin na parang empty tayo kahit na nagsisimba tayo. Nag-struggle tayo with sin. Nako-confuse tayo sa identity natin. Malayo tayo sa Panginoon. Kinakaya pa rin natin yung mga nakaraan natin. Again, Jesus is inviting you, no, to come and be made new. Kaya tayong baguhin ng Panginoon. Kaya niya tayong baguhin yung desire, yung puso natin, yung mindset natin, yung direction po natin. Kailan po? Kailan niya po tayo mababago? When we surrender to Him. Again, ang ayaw magpatulong, mahirap tulungan po yan. But if we surrender everything to the Lord, and we admit all of those things, guys, kaya po niya tayong baguhin. Ang buhay na meron po tayo, akala ko dati wala na akong mga ma-experience na magaganda eh. Akala ko puro hirap na lang ako, sufferings na lang ako. But when I met Jesus, that's when I realized na, oh, this time, yun lang pala. Yun lang pala ang pinakasagot, ang unahin siya. Amen? Sabi po sa 2 Corinthians 5 verse 17, if anyone is in Christ, the new creation has come. We are a new creation. The old has gone. Wala na po yung dating tayo. Amen? Wala na po yung dating tayo. At always remember that God demonstrate His own love. Ang Lord po, pinakita na po ang pagmamahal niya. While we were still sinners, habang tayo po ay makasalanan pa, habang tayo po ay hindi pa nakakakilala sa Kanya, Christ died for you. Romans 5:8. Ganun tayo kamahal ng Lord eh. Hindi mo kailangang magbago muna bago lumapit. Ililigtas kita kahit yung mga tao na hindi pa nakakakilala sa Lord. Those people who are still sinning, God died for them. Mahal din sila ng Panginoon. Mahal tayo ng Lord. When we were still sinners, Christ died for us. Grabe yung pagmamahal na yun. Tayo, gusto natin, pag mahal tayo, gusto natin, mahalin mo muna ako, mamahalin din kita. Bigyan mo ako, bibigyan din kita. Gusto natin, meron muna tayong natanggap bago tayo magbalik. Ang Lord nagbigay, kahit wala pong ibinibigay pa sa Kanya. That kind of unconditional love. Amen? And He who began a good work in us, sa aking buhay, sa inyong buhay, ang Diyos na nagpasimula ng ito, na pagbabago na ito, will carry you through. Amen? Siya po ang magdadala na sa atin into the completion
of our faith. Tayo po, no, ay mag-surrender lang sa Panginoon, magtiwala ng lubos sa Kanya. Amen? Hindi po nasasayang ang oras na ito. Hindi pa kayo natutulog. God is here. And He has a purpose, hindi nasasayang yung oras na to. Kung naiintindihan po natin yung salita ng Diyos sa mga oras na ito, this is the time. Start talking to the Lord. Hindi mo alam yung right words? There's no right words anyway. To start with, you can be honest as you are. You can start by just saying, I'm sorry, Lord. I need you, Lord. Kailangan kita, Lord. Di ko na kaya. Suko na ako. Those are not a perfect words or magagandang salita. But that's the truth. A genuine kind of surrendering to the Lord. Surrendered word. Di ko na kaya, Lord. Suko na ako. Just like me in the past. Di ko na kaya, Lord. Pagod na ako sa buhay na to. Pagod na ako. Those are the words that I said to the Lord. And start surrendering my life to Him. Ang nakakatuwa sa Panginoon, kahit alam niya yung kahinaan ko, kahit alam niya yung kahinaan natin, hindi niya tayo tinataboy. He embraces us. Niyakap niya ako kahit makasalanan ako. Niyakap niya tayo kahit na ang dumi-dumi natin. That's the kind of love na meron po ang Panginoon para sa bawat isa. And if you're still doubting, try Jesus. Hindi ka niya i-abandon. Hindi ka niya iiwanan. Hindi ka niya pababayaan. Try Jesus. Kung hindi na nag-work lahat ng plan mo, maybe tonight this is the sign. Try Jesus. He has a better plan for you. He planned to prosper you and not to harm you. He plans to give you hope and a future. Di natin alam yung future, pero alam ng Lord. Makakatulog tayo ng mapayapa kasi alam natin si Lord na yung bahala. Amen? Napakasarap pong mabuhay ng may Diyos. Hindi ko kailangan problema kung paano ako bukas. Dati, sobrang grabe yung buhay ko. Parang naghahabol ako lagi. Nasa rat race ako. But when I encountered the Lord, pwede palang mabuhay ng mapayapa. Even we are in the midst of storms, even I am still struggling, kaya palang mabuhay ng may kapayapaan sa puso at sa isip. Kahit nasa gitna ako ng problema. Wow. And that's amazing. Sobrang amazing ng Lord. Amen ba? Kahit nasa gitna ka ng disaster, kahit nasa gitna ka ng depression, nasa gitna ka ng brokenness, the joy of the Lord is our strength. Kahit nag-grieve tayo, nung panahong nawalan ako ng mahal sa buhay, I can't really imagine yung pain. Pero nung oras na yon, hindi pain yung naramdaman ko. There is something in me, no? Na ang Diyos ang naglagay sa puso ko, yung kapayapaan na yun, even when I am still grieving, nagluluksa. The comfort of the Holy Spirit. Akala ko imposible yun. Kapag hindi ako nagtrabaho, akala ko mamamatay na ako sa gutom. Hihinto yung buhay ko. Hindi pala. Imposibleng hindi tayo tulungan ng Lord eh. Kung nakalagay na sa palad niya yung buhay natin, kung nakasurrender na tayo sa Kanya. Akala ko, hindi posible. Pero posible pala sa Lord. Na kahit na nahihirapan or nasa struggle ako, nasa problema ako, or walang-wala na ako, kaya palang i-provide ng Lord yung pangangailangan ko. Grabe. God is so amazing. Kaya niya pala tayong pagalingin.
sa mga past traumas na naranasan ko. Akala ko hindi ako makaka-move on doon sa mga past traumas na yun. Akala ko nga mag-e-end na yung buhay ko kasi na broken hearted ako eh. Kasi nakaranas ako ng mga harassment before. Akala ko hindi na mababago yun. Pero posible pala sa Lord. Amen? Posible pala sa Lord na maranasan natin yun. If you are genuinely surrendering your life tonight, I just want you to know, napakaganda ng plano sa buhay mo. May plano ang Lord sa buhay mo. Napakaganda na nag-iintay sa'yo. A Savior, a loving God, that will never ever leave you nor forsake you throughout the season of our lives. Mahal ka ng Panginoon kung alam mo lang. Amen? Kagaya ng sinabi ko nung bago ako mag-umpisa. Kung pwede nga lang, sana nakilala ko na si Lord ng mas maaga pa eh. Para hindi na ako nakagawa ng mga kung ano-anong kasalanan. But God's perfect timing, no? He has a perfect time. Iba-iba tayo ng timeline. But all of those timing ay perfect. And maybe tonight, ito na yun. Every night may devotion tayo. But again, hindi ko pinopromote to para mag-tune in kayo dito or what. I'm just saying, start having a relationship with the Lord. Hindi aksidente na nandito ka. Start having a relationship with the Lord. That no matter what happened, gumuho man ang mawala man ang mga bagay na yan sa mundo na to. No? Ay, yung pagmamahal ng Lord at ang kaligtasan niya ay natanggap mo bago pa mahuli ang lahat. We never know. Hindi porket bata ka pa, matagal ka pa sa mundo. Amen? Hindi sigurado ang bukas. Pero sigurado ang kaligtasan sa Panginoon. Accept Him. Believe in our Lord Jesus Christ. Open your Bible. Read it in the Bible. Kung paano kang niligtas ng Panginoon. Kung paano ka niyang minahal. Start reading the Bible. Amen? Sige po, let us pray. Dito po tayo magtatapos sa gabi po na ito. Hallelujah, Lord. Hallelujah, Jesus. Hallelujah, Holy Spirit. Thank you, Lord God, for your love. Hindi man kami deserving, Panginoon, sa pagmamahal na ito. May mga pagkakamali kami. Marami pong salamat dahil kahit na hindi ka pa namin tinatanggap, hindi pa kami nagsusuko ng buhay sa'yo. You died for us. Ginawa mo pa rin yun para sa aming lahat. To give us salvation, maranasan namin yung pagmamahal mo, that unconditional love na hindi namin kailanman makikita sa mundo na ito. Thank you, Lord God, for filling our hearts tonight. Alam ko, nag-move ka sa buhay ng bawat isa at hindi ito aksidente. Bakit sila yung nandito sa live na ito? There's so many lives here, pero sila yung nandito. Alam ko may gagawin ka sa kanilang buhay. Remind them na mahal mo sila. Yakapin mo sila, O God, sa mga oras na ito. Sa mga tao na napapagod na, nahihirapan. There's a lot of uncertainties sa kanilang mga isipan. Nadidepress. May mga anxieties. Nabibigat na mga problema. Hindi na nila alam kung anong gagawin nila sa buhay nila. Lord, embrace them tonight. And show them your love. Hawakan mo ang kanilang buhay, Panginoon. Ito yung maging umpisa, Panginoon, ng pagsusuko nila ng kanilang buhay. In the mighty name of Jesus, visit them tonight. Encounter them, Lord, and change their heart. At ikaw yung maranasan nila sa kanilang buhay. Kung paano mo akong binago, Lord. Kung paano mo akong niligtas. Show them, Lord. In the mighty name of Jesus, I pray in every soul, in every people, ikaw yung maranasan nila sa gabi po na ito, sa umaga na ito. In the mighty name of Jesus. Hallelujah. Show them, O God, kung paano mo silang minahal, kung paano mo sila pinapatawad sa mga oras na ito.
Nakikita mo ang mga buhay nila, hayag sa'yo ang lahat. Kung paano silang napapagod ngayon, kung paano silang nagsusuko ng buhay sa'yo. Visit them tonight, Lord. Reveal yourself to them. Ikaw yung magpakilala sa kanila, Panginoon. In the mighty name of Jesus, matanggap nila ang kaligtasan sa gabi na ito. In the mighty name of Jesus, change their heart. In the mighty name of Jesus, reach them, Lord. Nasa ibang bansa man sila ngayon, nasa Pilipinas, hindi maigsiyaw yung kamayo ka doon pa hindi sila abutin. Show them, Lord. Nasa mundo na ito, nagbabago, pero ang salita mo ay mananatili hanggang sa dulo. At ang pagmamahal at kaligtasan nito, Lord God, itong kailangan namin sa buhay namin. At sinabi mo ito sa iyong mga salita na kung ikaw ang uunahin po namin, lahat po ng aming pangangailangan na idadagdag mo sa aming mga buhay. That we don't have to worry about tomorrow. Dahil ikaw yung Diyos na may hawak nito, maraming pong salamat for that promises, for that comfort, na pwede na kaming magpahinga, pwede na kaming makapag-rest, Lord, sa itong pagod na katawan na ito, Lord God, ay makakaranas ng kapahingahan sa iyong presensya. That we don't have to fight it all alone. Kailangan ka namin, O God. We need you, Lord. We need you, Lord. We need you, Jesus. Transform us every day. Be with us, Lord. Hindi namin ito kaya na mag-isa. Samahan niyo po kami, Lord, sa panibagong araw na ito, sa mga susunod na buwan. Be with us. Baguhin mo kami sa bawat araw ng aming buhay. At ikaw lamang po ang maparangalan. Ikaw po yung makita po namin sa bawat sitwasyon ng aming buhay. Even our families na hindi pa nakakilala sa'yo, Lord, I pray. Ikaw yung Diyos na naghimala noon, and nothing is too hard for you. You will dwarf everything, Panginoon, na nangyaring miracles in the past. You will do great things sa aming henerasyon. In Jesus' name. In Jesus' name. And to those people, O God, sa pamilya po namin, open the door of salvation. Even sila ay makakilala sa iyo, Panginoon. Hindi maging huli ang lahat sa aming pong mga kapamilya, sa aming mga anak, sa aming parents, Lord. I pray, ikaw yung kumilos sa aming lahat. In the mighty name of Jesus, be with us, Lord. We need you. We need you, Lord. And we surrender everything unto you. Baguhin niyo po kami. We thank you, Lord God. And we declare, O God, that we are victorious. We are redeemed. We are free. In the mighty name of Jesus, malaya na kami sa nakaraan. We are free from our sins. Thank you for saving us, Lord. Thank you, Panginoon. Kulang salitang salamat, O God. Nawa po, Panginoon, masuklayan ka namin, O God, kahit sa mga simpleng paraan. Na mamuhay kami ng naaayon sa'yo. Mamuhay kami para sa'yo, Lord. Ano pa bang pwede namin ihandog sa'yo kundi itong buhay na nanggaling din sa'yo, Lord. Use us mightily, O God, to love other people, to show them who you are. Thank you, Lord. Thank you, Jesus. Thank you, Holy Spirit, for moving sa gabi po na ito. Thank you for your anointing, O God. Ikaw yung nagbabago ng buhay sa mga oras na ito. Ikaw yung kumikilos, Lord God. I sense your anointing. Ikaw na pong mauna sa amin. Surrender everything unto you. We trust you, Lord God. We love you, Panginoon. Sa'yo namin pinapaubaya ang lahat. Alam namin, tatapusin mo ito na may katagumpayan. Thank you, Lord. Matagpuan mong bawat isa na tapat na nagmamahal at naglilingkod sa'yo hanggang sa muli mong pagbabalik. In the mighty name of Jesus, ito po ang aming panalangin na may pananampalataya at pasasalamat sa pangalan ng aming Panginoong Jesus. Amen and amen. Praise God. Praise the Lord. Congratulations po sa bawat isa. To those people who surrendered their lives to the Lord and starting walking in faith. God is so proud of you. Proud na proud ang Lord sa'yo.
Sana hindi ito yung maging huli po ng ating pong pagkikita at pagsasama-sama sa pag-aaral ng salita ng Lord. Nawa po ito yung maging umpisa, no, ng mas malalim pa nating paglakad sa pananampalataya. There are people will say it, ay, corny. Importante pa ba yun? Mas importante po ang sasabihin sa atin ng Panginoon sa buhay po na ito. Amen po? Hindi na importante kung ano man ang iisipin ng iba. Isipin natin kung pag humarap tayo ngayon sa oras na ito sa Panginoon, ano yung sasabihin niya sa atin? Well done, my good and faithful servant. O hindi kita kilala. Hindi man tayo kilala ng mundo, okay lang yun. Basta kilala tayo ng Diyos. Kilala tayo ng Panginoong Jesus. Amen po. And yeah, congratulations sa lahat po ng suko ng buhay sa oras na ito. God loves you so much. Mahal na mahal ka ng Panginoon. Hindi ka aksidente. Amen? Hindi ka aksidente. Praise God. Thank you, Lord. Thank you, Lord Jesus. Thank you po sa mga nanonood at nagstay kanina, no, na piliin ang Diyos sa gabi na ito. Thank you for choosing Jesus. Thank you. God is so proud of you. Yes, Navarro Lorena. Amen. Kikilos ang Lord sa buhay mo at sa pamilya mo. In Jesus' name. Balik lang tayo sa Lord, sa mga napalayo na, sa mga nanlamig. You know what? Hinihintay ka lang ng Lord eh. Hinihintay ka lang niya. Balik ka lang. Balik ka lang sa Kanya. Thank you, Lord. Grabe, hindi ko ma-contain yung ano. God is really moving. Amen po. God is really moving. Hindi ko mapigilan ng ano. This is not out of emotion kaya ako umiiyak. No. Kasi okay po ako kanina. No? It is a tears of joy mula sa Panginoon na talagang pinuno niya tayo sa gabi na ito. At hindi ko nararamdaman yung pagod ko ngayon. Sobrang sakit ng paa ko kanina. Kaya nga, humiga lang ako saglit kanina. Sabi ko, tutuloy ba ako? Or sabi nila ako na wala mo ng live. But yeah. Tapos na po tayo sa ating devotion. And congrats sa ating lahat. Nagtagumpay po tayo. Amen? At sa panibagong araw po na ito, nawa po ay maranasan pa rin natin ang pagkilos ng Lord. Again, you don't have to face it all alone. Amen? Huwag ka na maglakas-lakasan pa. Ikaw na nagsuko ng buhay kanina sa Lord. You don't have to fight it all alone. Kasama mo ang Diyos. Nahaharap sa mga bagong araw ng iyong buhay. His grace is sufficient para sa'yo. Amen? Mahal na mahal ka niya. Kamahal-mahal ka. Kamahal-mahal ka. Hello kay Raven, kung nandito pa siya, no? The Lord will do His part. No? Kung kayo pa ay naniniwala sa Panginoong Jesus, that's enough. Hindi po natin trabaho ang magbago ng buhay. Si Lord po ang may kakayanan na magbago ng buhay. Hindi po tayo. Amen? We are just a messenger. Just proclaim the gospel. At kung paano kang binago ng Lord, that's it. Amen? Hello, Casper. Marami pong salamat din sa buhay po ninyo. Amen, Zel. My life has been really a beautiful one sa mga oras na ito dahil nagsuko rin ako ng buhay before sa Panginoon. Praise the Lord. Thank you so much. See you again po tomorrow for our devotion. Mag-move on po tayo sa John chapter 4.
At kung may Bible po kayo, you can open your Bible, start reading it. At nawa po ay ma-encounter niyo ang Panginoon sa bawat salita niya. Amen? That's the best thing na pwede po natin gawin habang nandito pa tayo sa mundo na ito. I-keep natin yung Word of God sa ating pong buhay at makita ito. Amen po ba? Amen, amen. Thank you po sa lahat na nananalangin. Amen, amen, Ate Zel. Ang importante po tayo ay lumapit sa Panginoon. Amen. At naiintindihan po niya tayo. Naiintindihan ka niya. Mahal na mahal ka ng Panginoon. Ganun din ako dati, no? Hindi ko na-appreciate yung pagmamahal ng Lord until dumating na ako sa punto ng buhay ko, hindi ko na alam yung gagawin ko. Ayoko na. No? And I questioned the Lord so many times. Kung totoo ba talaga siya? Kasi nahihirapan ako sa buhay ko eh. I questioned Him a lot of times. Just like you. Baka mayroon pang iba dito na mas matindi pa yung pinagdaanan sa akin. I just want to tell you na may Jesus na kayang magbago ng sitwasyon ng ating buhay. May kakayanan na magbago ng buhay. No? Ganyan din po dati. But praise the Lord. Napakabuti ng Panginoon. The Holy Spirit speak to us tonight at nawa po bukas din makasama namin kayo. But again, hindi ito yung maging basehan ninyo kundi po ang salita pa rin po ng Panginoon. Amen po? Dito lang din po tayo nagbabasa ng salita ng Diyos. So, tomorrow, nawa ay matagpuan po natin ang bawat isa ulit dito. Makita ko po ulit kayo and I'm so grateful in your life. Amen? Matagumpay ka na. Matagumpay ka na. So, lumakad po tayo ng matagumpay. Again, thank you so much and God bless everyone. Mahal po kayo ng Panginoon. See you again later. 11 p.m. Okay po? Paano po? Bye-bye na muna. Good night, good night. And ingat po tayo sa trabaho mamaya. And we are also praying for those people who are affected in the earthquake sa Jensen at sa mga karatig bayan pa ng sa lugar po na yun. No? We're praying yung mga interventions ay makarating ng maayos in the mighty name of Jesus. In the mighty name of Jesus, Lord, we are praying for those household, for those family. Ikaw po ang mag-rescue sa kanila. Ikaw yung Lord na gumabay sa kanila, Panginoon. At nawa, Panginoon, ang bawat tao po na nandoon, Lord, ay makaranas po ng kapayapaan. Makaranas, Panginoon, ng tulong mo, O God, ng pag-asa sa kanilang buhay. In the mighty name of Jesus, Lord, we surrender everything to you, Lord God. Wala po kaming kayang gawin. Kaya po sinusuko namin sa iyo lahat ang sitwasyon po na yun, O God, sa Jensen. Ikaw ang umabot sa bawat pamilya, O God. In Jesus' name, in Jesus' name. Nothing is too hard for you. Kaya tinitiwala namin lubos sa iyo, Panginoon, even to those people na ginagamit mo, O God, na sa mga oras na ito, sa mga social workers, sa lahat po ng ahensya ng gobyerno, Lord God, na naghahatid ng tulong, na nagre-rescue doon, Lord, I pray, palakasin niyo po sila. Ikaw pong mag-sustain na kanila pong mga kalakasan in the mighty name of Jesus. Huwag mong hayaan na sila ay magkasakit. At maging effective sila, Panginoon, sa trabaho nila. Magawa nila ito ng tama in the mighty name of Jesus. In the mighty name of Jesus. And all the disaster operations, Lord God, within that area ay mapadala ng maayos, Panginoon. Maging maayos ang operations, Lord. Lahat po, Panginoon, ng mga goods ay makarating po in the mighty name of Jesus sa mga tamang tao, tamang pamilya na naapektuhan, O God, ng lindol po na iyon. In the mighty name of Jesus, you're the only control, Panginoon. Be in control. At sa iyo namin pinagkakatiwala ang lahat, Panginoon. Hindi man namin sila maabot physically, ikaw po yung Diyos na aabot sa kanila. We trust you, Lord God. Be in control. Be in control. We thank you, we love you. In Jesus' name, amen and amen. So, yan. Nakaranas na po kami niyan. Napakadami pong mga disaster, lalo na dati yung sa Abra. Kasi nung time na yon biglang nagkabagyo, sunod-sunod. So, habang nililindol,
may bagyo. And that's really worse. Sobrang hirap bumangon. No? And nawa po ay ang Diyos po ang magprotekta sa bawat pamilya na nandoon. In Jesus' name. Tayo po na nandito sa Luzon, kung kaya nating makapagpadala ng tulong, kung kaya po nating may time tayo to pray, gawin po natin. Amen? Just a simple prayer, it's a big help. Hindi natin alam, napakamakapangyarihan po ng panalangin. Kaya po, sama-sama po tayo, isama natin sila sa panalangin po. So, yan. Thank you so much po. Tulog na tayo, pahinga na tayo. And, pag-ising natin, nawa po ay dumepende ulit tayo sa Lord. Huwag tayong magdesisyon ng sa atin lang. Isama natin ang Panginoon bago tayo magdesisyon. Amen po. And that's a reminder. Consult Him first. Hindi siya ang last resort, kundi siya po ang una at una na ating lalapitan. Amen? Thank you po, and may the grace of our Lord Jesus Christ and the love of God and the fellowship of the Holy Spirit be upon us in Jesus' name. Amen. Thank you po. God bless everyone. Shalom. Bye-bye po. God bless. God bless. See you again later. 11 p.m. Bye-bye. I will end my live na po. Bye-bye po. Thank you po. Thank you, Shane. Thank you, Kuya Ronel. Sa lahat ng nanonood sa atin. Thank you so much. Bye-bye.